Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan at sa ating mga kapatid. Ngayon magsasagawa ko ng isang biblical interview sa paksang paano ka matutulungan ng Biblia. Ano pong pangalan ninyo? Guwapo? Nako, ako po si Miles Galicia po. Dito nakatira sa Tivoli Gardens Residences. Oo. Ano po ba? Okay, how old are you? Guwapo? I am 28 years old. Oo. Okay, 28 years old. So, may kasinta na po kayo, may asawa, ganon? May girlfriend ako na taga Laguna. Tapos originally from Davao din ako. So, ayun. Okay, that's very nice answer. Guwapong kapatid. So, anong nagpa-interest sa'yo na pag-aralan pa ang Biblia? The Lord has been speaking constantly to me throughout my life. And so, again and again, He meets me in the different situations I find myself in. Mga problema, and even in victories, I always feel God. And so now I know that this is His living word, and so I try to be consistent with it, intentional in reading it. So kaya araw-araw ko binabasa yung Biblia. That's what encourages me because I know that it is God's living word. Okay, that's very nice answer. Guwapo. So, excited ka na bang pag-aralan natin ang Aralin 1? Paano ka matutulungan ng Biblia sa masayang buhay magpakailanman? Oh, of course. I'm very excited. Sige, let's go. Okay, pakibasa ito, yung introductory. Sige. So introduction, marami sa atin ang may tanong tungkol sa buhay, pagdurusa, kamatayan, at sa mangyayari sa hinaharap. Nag-aalala naman ang ilan kung paano makakaraos sa buhay o kung paano magiging masaya ang pamilya nila. Maraming tao ang nagsasabi na natulungan sila ng Biblia na masagot ang mahahalagang tanong nila sa buhay at nabigyan din sila nito ng mga payo na magagamit nila ngayon. Sa tingin mo, makakatulong kaya ang Biblia sa mga tao? Ayun. Maraming salamat sa mahusay na pagbabasa. Sa tanong natin, may mga tanong ka na ba sa buhay na gusto mong masagot ng Biblia? Mga tanong dati. May isang tanong talaga akong tinanong sa sarili ko at sa lahat ng mga kakilala ko na nasagot din naman ng Biblia. Yung tanong na yun is, what is my life's purpose? At ayun, sa pagbabasa ko ng Biblia at sa pagkakakilala ko sa Panginoon, ay alam ko na ang kasagutan. Which is, of course, found in Matthew 28, no, to go therefore and make disciples of all nations. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, tama yun, no, yung natanong mo kung anong purpose ng buhay natin. Kasi yung iba, purpose ng buhay nila, kumain, matulog, at bukas ay mamamatay na. Pero sa atin, as a Christian na naniniwala sa Diyos, may purpose ang buhay natin. Yung nga to do the will of God at to preach the word of God, right? Amen. Amen. Totoo talaga yan, brother. At mababasa niyo yan sa buong Biblia kung ating aaralin ang kanyang salita. Bakit kaya mahalaga na malaman natin yung purpose ng buhay natin? Because it will lead you to the right things and it gives you a path to go through in life. May direksyon yung buhay mo pag alam mo kung ano yung purpose mo. So you'll be goal-oriented and all your actions will be directed towards what you aspire to be and who you aspire to be, which is, of course, that each and every day you want to be more Christ-like. So that's why it's important to know the purpose of your life. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, sinasabi nila, yung YOLO, familiar ka sa YOLO? You only live once. Oo, you only live once. Ito'y paniniwala o outlook ng ibang tao, lalo na sa generation na to dito sa mundo, no, na you only live once, so you get to do or you should do whatever pleases you. Yan yung YOLO. Oo. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, bakit kaya mapanganib yung kaisipan na yon, you only live once, sa mga nag-aaral ng Biblia? Mapanganib yung paniniwalang you only live once, so yung perspective na YOLO ang buhay, ay dahil kapag ikay naniwala sa outlook na ito, ginagawa mong master ang sarili mo. You get to fulfill your pleasures rather than serving your true master, which is Jesus Christ. Kaya delikado yung YOLO perspective. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, anong motivation ang maibibigay mo para higit nilang paglingkuran ang Diyos kaysa
unahin ang sarili nilang kapakanan, yung mga tao sa ngayon? To prioritize and know God more, ang masasabi ko lang talaga is know God's character. That He is gracious, loving, kind, and He is forgiving. So pag nalaman mo at nakilala mo ang Panginoon bilang personal Lord and Savior mo, you will really intend to change the way you look at life at tatalikuran mo talaga yung YOLO perspective na yan. Oo. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, alam mo ba ang sagot kung bakit tayo nagdurusa sa mundo natin sa ngayon? Marami nagsasabi sa pagbabahay-bahay ng mga saksi ni Jehovah na kagagawan ng Diyos ang pagdurusa, pero kagagawan nga ba ng Diyos ang mapagdurusa? O naniniwala ka ba doon o hindi? Hindi naman. Kasi again, the Bible is clear, no, that the God of this world, letter G na small, is the enemy, si Satan. And so we are here on this world being tested, like kung sa kwento ni Job, di ba? All for the Lord to test our faith in Him. And eventually, if He sees us faithful, He introduces His Son to us to save us from our sins. And because of His Son, we have eternal life. So yung mga paghihirap dito sa mundo, that's just temporary. Because our eternal home is not this earth, but rather in heaven with Him. So ayun, yung paghihirap, those are just tests sent out for us to be pruned, to be more and more Christ-like each and every day. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So tama yung mga sinabi mo. Kaya tayo naghihirap ngayon. Hindi Diyos ang namamahala sa mundo natin sa ngayon. Si Satan the Devil ang namamahala sa mundo natin ngayon, right? Yes. Oh, the Bible is clear with that. Mm-hmm. Ayun. Kaya pinaintulutan ng Diyos yung pagdurusa kasi namamahala si Satanas na Diablo dito at may panahon kasi tinest ni Satan the Devil yung ability ng Diyos na mamahala sa lupa eh. Kaya bilang ganti, pinairal ng Diyos na Jehovah yung katarungan niya na siyang nagpapaintulot na mamahala si Satanas dito. Ano mako-comment mo doon? Actually, yun na yung sagot ko rin kanina, no? Totoo talaga yung sinasabi mo. And again, what's important is that we understand the truth that this world, again, is not our home, that we are, that our home is our eternal life with the Lord. And so if you read John 3:16, no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. And so we look forward to that eternal life. We look past through the challenges and the hardships of this world and just see the reward that's in front of us, which is eternal life in Jesus. Ayun, yun yung sagot ko dun sa katanungan mo. Tama talaga yung sinabi mo rin. Oo. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. Yo, anong mga tanong ang sinasagot ng Biblia? Yan yung question natin. Pakibasa po. Yan dito. Okay. So ang tanong ng mga sinasagot ng Biblia, sinasagot ng Biblia ang mahahalagang tanong na ito. Paano nagsimula ang buhay? Ano ang layunin ng buhay? Bakit nagdurusa ang mga tao? Ano ang nangyayari sa atin kapag mamamatay tayo? Kung gusto ng mga tao ng kapayapaan, bakit may mga digmaan? Ano ang mangyayari sa lupa sa hinaharap? Marami ang naghahanap ng sagot sa mga tanong na iyan at nakita ng milyon-milyong tao ang nakakakumbinsing sagot ng Biblia. Oo. So tama talaga yung binasa ko, no? The Bible teaches you all these things. It gives you an answer and a correct perspective of life. Oo. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, sa tanong natin, anong mga tanong ang sinasagot ng Biblia? Again, nabasa natin kanina, no? Lahat actually ng tanong mo sa buhay, masasagot yan ng Biblia. It may not be that direct, but the principles and the wisdom of the Lord as shown in the Gospels and in the Bible, it will teach you all the answers that you need. All your questions and queries in life will be answered by the Bible and its texts. Because again, it is the Lord's living word. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, binabanggit dito sa isa sa mga tanong na gustong sagutin ng Biblia, bakit nagdurusa ang mga tao? Anong nangyayari sa atin kapag namatay tayo? Kung gusto ng Diyos ng kapayapaan, bakit may mga digmaan? Minsan ba napaisip ka na ba sa mga katanungan na yan? Oh, of course. Natanong ko na rin sa sarili ko yan. Natanong ko sa mga spiritual leaders at saka mentors ko. So, ayun, no? Yes, of course. Yung mga tanong na yan, it's essential to have the answers to these questions so that you will be grounded more in your faith and grow more in Christ. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. Dito naman tayo.
Ito naman tayo. Pag-aralan. Alamin kung paano matulungan ng Biblia ang mga tao, kung paano ka nag-enjoy sa pagbabasa nito, at bakit maganda na magpatulong sa iba para maintindihan ito. Magagabayan tayo ng Biblia. Ang Biblia ay parang flashlight. Magagamit natin ito para makagawa ng tamang desisyon at malaman ang mangyari sa inaharap. Psalms 119:1-5. Opo, basahin natin yung Psalm 119:105. King James Version po ba yan? New Living Translation. Sige, okay. Psalm 119:105. 105. Harapin ko dito muna. Oh, yun, naka-highlight pala, sakto. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, dito, anong Biblia para sa manunulat ng awit na ito? Ano ang Biblia? It is the light, it is the lamp to guide his feet, a light for his path. So yun yung ilaw na kanyang sinusundan, no? Yung buhay niya naka-dedicate sa kung anong turo ng Bible. Doon niya pinapattern lahat ng actions niya and all his thoughts. And yun, it is the primary source of his being, yung Bible. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. Anong Biblia para sa'yo? Again, the Bible is the living word of God. It is it should be the primary source of teaching in your life. All your actions should be based on the principles and the learnings that you get from reading this word of God. This is the most essential book that you can have. No other book replaces the Bible. This is the word, the living word of God. I can't emphasize and stress it more. Brothers and sisters na nanonood, magbasa kayo ng Bible and you will personally realize how important the text and the knowledge you will learn from this book is. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, dito, inalintulad ang Biblia sa flashlight, sa mundong madilim. So, bakit kaya nalintulad ang Biblia sa flashlight sa iyong perspective? Because again, like a flashlight, no, the purpose of the flashlight is to show you the path where you are to tread. The Bible, in the same sense, shows you the path you are to tread in this life. It gives you a direction, gives you a way to go. So again, that's why they compared, or that's why the psalmist or David compared the Bible to a flashlight by analogy. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So dito, masasagot ng Biblia ang mga tanong natin. May mga tanong ang isang babae na matagal na niyang pinag-isipan. Paano ito nasagot ng Biblia? Panoorin natin ang video dito sa cellphone kong isa. Play natin yung video. Yan. Sa buong buhay ko, pangarap kong maging guro. Talagang kasiya-siya ito. Pero parang may kulang pa rin sa buhay ko. Nakakakita ako ng mga batang may kapansanan. Hindi dahil sa may nagawa silang masama, kundi dahil ipinanganak na silang ganun. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko maintindihan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya niyang lutasin ang lahat ng ito. Pero bakit hindi niya ginagawa? And then, isang estudyante ang tumulong sa akin para malaman ko ang mga sagot sa mga tanong ko. Tinanong niya ako, alam niyo po bang isa akong saksi ni Jehova? Gusto niyo po bang higit na makilala ang mga saksi ni Jehova? At sinabi ko sa sarili ko, oo, gustong-gusto ko. Bakit hindi mo ako puntahan at kwentuhan tungkol sa mga saksi ni Jehova? Nang sumunod na linggo, bumalik siya. Umupo ako at nakinig at tinuruan niya ako ng mga bagay-bagay. Tinuruan niya akong hanapin sa Biblia ko ang mga sagot sa mga tanong ko. Isa-isa kong nalaman ng mga sagot na matagal ko nang hinahanap-hanap sa loob ng 25 taon.
Hangang-hanga ako. Ayun. Maraming salamat sa panonood ng video. So sa tanong natin, sa video, anong mga tanong ang pinag-iisipan ng babae? Sorry, hindi ko masyadong narinig yung sa simula eh. Sige, paulit natin. Sige, kahit yung sa simula lang. Sa buong buhay ko, pangarap kong maging guro. Talagang kasiya-siya ito. Pero parang may kulang pa rin sa buhay ko. Nakakakita ako ng mga batang may kapansanan. Hindi dahil sa may nagawa silang masama, kundi dahil ipinanganak na silang ganun. Parang Sinabi ko, Yeah. So, in the video, no, what I got from the video is that the woman who's narrating her life and her experience is generally questioning as to why there is problems in this world. So, ba't may mga problema, ba't may mga kahirapan sa mundo? Yun yung tanong niya, tama ba? Tsaka yung bakit may mga batang may Oo, kapansanan. may mga batang kapansanan and all. So, yun yung nasa video. Okay. So, sa sumunod na tanong natin, paano siya natulungan ng pag-aaral ng Biblia? Nasagot yung mga tanong niya nang itinuro sa kanya kung anong mga verses ang applicable sa Bible with regard to her questions. Ayun, no? Yun yung nakuha ko sa video eh. Di ba? At tinuro sa kanya sa ang parte ng Biblia masasagot yung tanong na yun. At yun, natulungan yung babae. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, may dumalaw na mga saksi ni Jehovah sa kanila, tapos nasagot yung mga tanong niya sa buhay, Oo. kaya na nakatulong sa kanya para ma-lighten yung life niya, tama? Oo, yung mga saksi, ang sabi dun sa video, di ba, tinuro ng mga saksi kung saan sa Biblia. Verses in the Bible, if you watch the video on the latter part, the Bible was used by the mga saksi to teach her what she needs to learn in the Bible. At masagot yung mga katanungan niya. Yeah, tama. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, sa additional question natin sa video, anong matututunan mo sa video in your own perspective? On perspective, the Bible answers your question. Again, should you have any queries or problems in life that you want solved, if you are doubting your existence and as to your purpose in life, you have questions, the Bible is the answer to it. You just have to read it, understand it. The Lord and the Holy Spirit will teach you how. So, yun. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, dito, pinapasigla tayo ng Biblia na patuloy na magtanong. Bakit kaya sa tingin mo, pinasisigla tayo ng Biblia na patuloy tayo magtanong? Because the Lord wants us to be rooted in our faith. That when we are questioned about our beliefs, we will be able to explain why we accepted Jesus as our personal Lord and Savior. Kaya gusto ng Bible that we become more thirsty for His Word. Yun. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So dito, basahin natin ang Mateo chapter 7 verse 7. Dito may Bible tayo. Sige, dito ka na rin sa Sige, sige. Pagkatapos talakayin ng mga tanong. Matthew 7 verse 7. Basahin ko ba? Apo. Matthew 7:7, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. So Matthew 7:7, seek and you shall find. Diba? Ask and it shall be given, seek and you shall find. So yun, Matthew 7:7. Brother. Ayun, ano mako-comment mo dyan sa text na yan? Again, if you read the text in its context as well, the Lord teaches us that if there is something that we ask for, the Lord will give it. If there's something that we want to understand, we just ask about it and the Lord will explain it to us. Diba? Ulit-ulitin lang natin at ulit-ulitin and surely the Lord will answer us and hear us. So yun yung nakuha sa text nito. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So dito, parang nasagot mo na to. May mga tanong ka ba sa buhay na masasagot ng Biblia? Ikaw, ulitin natin. Sige. Mga tanong sa buhay, dati, tinanong ko anong purpose ko. Again, my purpose now is to go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and to teach them all the teachings of Christ. And that's the Lord has also attached a promise to Matthew 28 now, which is that He will be with us till the end of the day. And that is the very purpose now of my life, to go and make disciples.
So yun yung unang tanong ko talaga sa buhay ko dati, na para saan pa at nabuhay at pinanganak ako. And again now, my purpose is to go and make disciples of all nations. That's the Great Commission. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So dito naman tayo sa mag-enjoy ka sa pagbabasa ng Biblia. Maraming tao ang nag-enjoy sa pagbabasa ng Biblia at nakakatulong ito sa kanila. Panoorin ang video pagkatapos talakayin ng mga tanong na ito. Yan, may video tayo. Yan dito na. Pagbabasa ng Biblia. Ito. Minsan, nahihirapan ako magbasa, kaya medyo challenge sa akin yun. Kaya, kung tatanungin mo ako, ayokong magbasa. Hindi ko alam, basta para sa akin, nabuboring ako magbasa. Basta, hindi talaga ako makapag-focus. Inihahanda ko muna ang isip ko bago magbasa kasi marami ako ibang gustong gawin. Hindi ko hilig magbasa, pero iba pagdating sa Biblia. Para sa akin, hindi lang ito basta isang aklat. Talagang sulit ito. May mga nagsasabing hindi na ito practical ngayon. Pero kapag binasa mo ito, lagi kang may mga aral na makukuha. Natulungan ako nitong mag-isip muna bago magsalita. Mas naging concern ako sa iba. Kinukumusta ko sila at inaalam ko kung paano ko sila matutulungan. Nakatulong to sa akin na maging mas mabuting tao. Nagbibigay ito sa akin ng motivation araw-araw. Ang paborito kong aklat sa Biblia ay ang awit. Kasi madali ko itong maintindihan at talagang na-enjoy ko ang pagbabasa nito. Pwedeng pumunta mga kabataan sa jw.org at mag-download ng iba't ibang kopya ng Biblia. I-type mo lang ang isang teksto tapos makikita mo na ang ilang artikulo tungkol doon. Gusto ko rin ang mga bagong video. Video tungkol sa introduction sa isang partikular na aklat ng Biblia. 2 o 3 minuto lang ang kailangan mo para maintindihan ang tungkol sa aklat na binabasa mo. At talagang nakakatulong yun. Pumipili ako ng mga gusto kong topic. Mahanap ako ng mga topic na magiging interesado ako at matatouch ako. At talagang nag-enjoy akong basahin yun. Talagang napaka-practical at napakahalaga nito. At magiging masaya ka. Sino ba naman ang ayaw niyan? Meditate on His word day and night. Tama Okay. talaga. Sa tanong natin, dito sa video, anong nararamdaman ng mga kabataan kapag nagbabasa sila? Yung mga kabataan, hindi daw talaga sila mahilig magbasa, napapagod sila, inaantok sila. So yun yung general consensus ng mga kabataan doon. Yun. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So kahit hindi sila mahilig magbasa, bakit nila na-enjoy ang pagbabasa ng Biblia? Because, na-enjoy nila yung pagbabasa ng Biblia because it answers all their questions. Sasagot yung mga katanungan nila. Yun, it keeps them curious. Ayun, that's very nice answer, Mr. Guapo. So dito, sinasabi ng Biblia na mayroon itong mensahe na tutulong sa atin para makapagtiis tayo at magkaroon ng pag-asa. Basahin natin ang Roma chapter 15 verse 4. Romans 15 verse. So Romans 15:4, such things were written in the scripture long ago to teach us, and the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Ayun, that's very nice na pagbabasa, Mr. Guapo. So sa tanong natin, interesado ka bang malaman kung anong mga pangako ang tinutukoy sa tekstong ito, yung Roma 15:4? Oo, of course, I am interested in the promises of God in the Bible, and I too am a witness of these promises being fulfilled. No? Ikaw, ano bang favorite promise mo ng Panginoon na fulfill sa buhay mo? Pinangahawakan kong pag-asa yung Apocalypse chapter 21 verse 4 Ano yun? na mawawala na ang kamatayan, pagdadalamhati, Ano yung apocalypse sa English? Sorry, hindi ako masyadong familiar sa Revelations. Okay. Sige. So, yun, no? Of course, and that's my encouragement also to all the viewers. Again, the Lord has written all His promises in the Bible, di ba?
And all we have to do is discover these promises and claim it as our own. So read the Bible and you will have enjoy the promises of the Lord. So, yun. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, dito naman tayo. Matutulungan tayo ng iba na maintindihan ng Biblia. Pakibasa ito. Marami ang... Sige. So marami ang nagbabasa ng Biblia pero nakita ng iba na malaking tulong kung may kasama sila sa pag-aaral nito. So basahin Gawa 8:26-31, Acts 8:26-31. Acts 8:31. Highlight natin ito. Ito pala. Yeah. 26-31, no? Apo. So as for Philip, an angel of the Lord said to him, "Go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza." So he started out and he met the treasurer of Ethiopia, a eunuch of great authority under the Kandake, the queen of Ethiopia. The eunuch had gone to Jerusalem to worship, and he was now returning. Seated in his carriage, he was reading aloud from the book of the prophet Isaiah. The Holy Spirit said to Philip, "Go over and walk along beside the carriage." So Philip ran over and heard the man reading from the prophet Isaiah. Philip asked, "Do you understand what you are reading?" The man replied, "How can I unless someone instructs me?" And he urged Philip to come up into the carriage and sit with him. Yun. Ayun. That's very nice na pagbabasa, Mr. Guapo. So, dito, sa tanong natin, paano natin maintindihan ang Biblia? Tignan ang talata, verse 30 at 31. Paano natin maintindihan ang Biblia? How can I unless someone instructs me? So, according to the text of the Bible, you understand the Bible by first, of course, reading it yourself, having the initiative to read it. Tulad nitong nandito, di ba, na eunuch. Kinailangan basahin niya muna yun and someone also instructs that person. So, yun. Okay, that's very nice answer, Mr. Guapo. So, dito, kailangan ng tulong ng isang lalaking Etiope para maintindihan ang kasulatan. Nakita rin ng marami ngayon na mas maintindihan nila ang Biblia kung may tutulong sa kanila. Yun nga yung yung nagpi-preach, no? Yung makatok sa bahay-bahay na mga saksi ni Jehovah. Kaya kapag may kumatok sa'yo na saksi ni Jehovah, i-entertain mo lang. Kumbaga sharing of knowledge yan. Yes. Oo. But also in addition to anong sinabi mo, brother, no? The Bible teaches us that again, the Lord has given us the Holy Spirit to be our helper. So habang nagbabasa tayo, when we read the Bible personally, the Holy Spirit is with us, allowing us to understand the text for ourselves as well. So the Bible is clear on that. Okay. Napakagaling na kasagutan, Mr. Guapo. So dito, may nagsasabi, sayang lang ang panahon mo sa pag-aaral ng Biblia. Anong isasagot mo? Hindi sayang ang panahon natin because again, the Bible is the truth. Masayang ang panahon natin if we do things not in truth and we direct our energy and resources on things that are actually misaligned with the direction we're supposed to go. Para ka lang nag-invest or naglagay ng pera sa butas na alkansya, di ba? Kung hindi mo binabasa yung Biblia. Again, salvation comes in Jesus alone. Good works is just a consequence of a life change. So kahit anong mabuting asal mo pa, pag hindi mo natanggap si Jesus as your personal Lord and Savior, para ka lang naglagay ng pera sa butas na alkansya. Kaya kailangan nating magbasa ng Biblia. Okay, napakagaling na kasagutan, Mr. Guapo. So dito na tayo sa last page. Sige po. Sa last page na tayo. Yan, sa summary na tayo. May mga payo ang Biblia na magagamit mo sa buhay. Nasasagot din ito ang mahalagang tanong at natutulungan nito ang mga tao na magtiis at magkaroon ng pag-asa. Sa summary, anong natutuhan mo? Anong mga payo ang makikita sa Biblia? So mga payo na makikita sa Biblia, again, the Bible teaches us everything about life. It teaches us about relationship. It teaches us about having a personal relationship with Jesus. It teaches us to go therefore and make disciples of all nations. Jesus himself has modeled how to make disciples, and so we just have to follow and become Christ-like each and every day. So yun yung mga payo na makikita natin sa Biblia. All in all, the Bible teaches us. It teaches us to understand that Jesus is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Okay.
Maraming salamat sa mahusay na kasagutan. Sa sumunod na tanong, anong mga tanong ang sinasagot ng Biblia? Again, the Bible answers all kinds of questions. Questions about your faith, questions about your relationship with your parents, families, and friends, and workmates. It answers questions about your hobbies and what you should do in life, what you should do with your free time. The Bible answers all these questions. All you need to do is to read your Bible. Okay, sa last question natin, anong gusto mong matutuhan sa Biblia? Again, what I seek more and most in the Bible is again to understand the character of Christ more and more, kung paano namuhay si Jesucristo, upang ito'y maging inspiration ko at ma-emulate ko siya. Magaya ko kung paano siya namuhay. Yun yung gusto kong matutunan pa talaga sa Biblia. Okay, maraming salamat sa mahusay na kasagutan, Mr. Guapo. Kaway-kaway naman kayo sa video. Hello! Again, read your Bible and pray every day. Thanks, guys. Thank you. God bless po. Brother, thank you. Okay.